Patawag si Manny Bonoan, ipatawag si Amina Pangandaman, sekretaryo po ng DBM. Hindi pwedeng hindi niya alam. DBM ka eh. Kung ang sagot mo, hindi mo alam anong nangyari sa pondo ng Pilipinas, get out. Mag-resign ka na. You do not deserve to be the Secretary of DBM. Galit na ang tao, linoloko pa ninyo eh. Kasampa. Get out. Sa tanggapan ng Pangulo. Okay. Hindi pwedeng sabihin na kung hindi daw siya Pangulo, sasama rin siya sa rally. Hindi yung pwede yun. Bakit? Pilipino ka nga. Pero baka nakalimutan ninyo na sila nga yung, bakit ba itinatag yung Presidential Commission on Good Government? Di ba? Ano hinahabol nun? Di ba nakaw na yaman? Nakaw na yaman nino? Ng mga Marcos. Bakit ngayon nakaw na yaman ng Pilipino tapos sasabihin kung hindi ako Pangulo, sasama ako. Hindi pwede. Yun, lantarang budulan po yun. At hindi pwedeng itanggi na walang kinalaman ang Executive Department. Uulitin ko, lagi nating gagamitin mismo yung kanilang sariling mga propagandist. Itong Inquirer po, Inquirer.net, i-deny nila yan, i-take down nila. Malinaw po yan eh. Thoroughly reviewing the 2025 budget to conform to charter. Sino ho nagpahayag? Yung Malacanang din. Sino-sino po sila dyan? Nandyan po lahat eh. Diba? Babalikan ho natin yan. Ngayon, napag-usapan po natin yung pinagmulan, yung BICAM report, napakaraming blanco, 241 billion pesos more or less, yung nakita ni Congressman Sid Ungab. Yung ipinakita ho namin sa inyo, pinakita ko sa inyo yung petition sa Korte Suprema, ipinakita ko sa inyo yung certified copy of the unsigned enrolled bill. Ano ang dapat gawin? Ang dami hong perang nawawala eh. In total, in sum, 540 billion na flood control funds. No, may nag-breakdown, pinakita din. 245 billion po napunta doon sa mga miyembro ng Lakas NUCD or Lakas CMD. Hindi ko na alam po ano yan, basta yung Lakas Party. No? Sino ang pinuno ng Lakas? Di si Martin Romualdez. So dito natin makikita na talagang linalaro nila ang pera ng sambayan ng Pilipino. Yung tamang investigasyon, ipatawag uli si dating kalihim Manny Bonoan ng DPWH. Hindi ka pwedeng excuse. Lumabas na yung MBB. Siguro kung ngayon yung ginawa niyong BBM para bagay na bagay talaga sa pangalan ng inyong amo. MBB, yung construction company. Maglangke, Bernardo Bonoan. Lumabas uli yung pangalan eh. Ipatawag yung Secretary Manny Bonoan dati ng DPWH, pabalikin yung Secretary po ng DBM, si Amina Pangandaman. Ipatawag, wala po akong ini-impute sa taong ito. Nakilala ko ito, kasama ko ito, personal kong kasama, simpleng tao, marangal, from the academe, si Secretary, NEDA Secretary RC Balisacan. Bakit po si Manny Bonoan dapat ipatawag? Alam niya eh. Alam niya yung nangyayari sa kanyang departamento. For the many years that he was there, under the present administration, Marcos Jr. administration, alam niya yung nangyayari. Put him back there. Huwag na sa Kongreso. Balik niyo sa Senado. Kanya nga po ang daming humihiling eh. Ibalik si Dante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. Tama po yung direksyon eh, ni Dante Marcoleta eh. 3 hearing pa lamang, tama yung direksyon, tumbok na sumisikip na eh. Kaya lang, may pinagtatakpan, habang naghihiring ang Blue Ribbon, rewind po ninyo, i-review ninyo. Habang naghihiring ang Blue Ribbon, meron ng desisyon, magpapalit na ang liderato, tanggal na si Dante Marcoleta. Pinatapos na yung hearing. Pero tumpok na, kanya dapat ibalik si Dante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon kung totoo ang direksyon ng investigation. Dapat si Dante Marcoleta yan. Patawag si Manny Bonoan, ipatawag si Amina Pangandaman, sekretaryo po ng DBM. Hindi pwedeng hindi niya alam. DBM ka eh. Kung ang sagot mo, hindi mo alam anong nangyari sa pondo ng Pilipinas, get out. Mag-resign ka na. You do not deserve to be the Secretary of DBM. Galit na ang tao, linoloko pa ninyo eh. Get out. Kung ang sasagot mo sa hearing, sa pagdinig, hindi mo alam kung ano nangyari sa budget ng Pilipino,
Pera ng Pilipino yan eh. Trilyong piso yan eh. Get out. You have no business staying there even for a moment. Nandito po sila lahat sa larawan eh. Ang sinabi nila, thoroughly reviewing. Nung pinirmahan, reviewed thoroughly. All bases covered, in short. Nag-complete staff work. Eh ano ho pala ito? Photo op lang. O di lalong dami mong kasalanan kung photo op, nagpagamit ka, pumutok na ho itong korupsyon eh. So si Manny Bonoan at si Amina Pangandaman. Bakit ko po nabanggit na dapat ipatawag? Ito po, wala akong question dito, maayos po ito. Si NEDA Secretary R.C. Balisacan. Patawag din si Secretary ng NEDA Balisacan upang tanungin ano nangyari doon sa ODA, yung Overseas Development Assistance Funds, yung mga foreign assisted projects. Hindi rin pwedeng basta na lang kalimutan ito. Bakit kanyo? Alam mo ninyo, kabit-kabit na po ito eh. Nung nagdeklara ang Executive Department, DOF na naman, kukunin yung 89.9 billion pesos na contribution ng mga manggagawang kagaya ninyo na nanonood po ngayon. Nag-hearing po yan, nag-oral argument sa Supreme Court. At dahil po sa incisive, relevant, and analytical questioning of the good Justice, Lady Justice Amy Lazaro Javier, nag-notes po tayo eh. Hinahanap niya sapagkat sa pagdinig na yun, ginamit daw yung naunang 60 billion na kinuha of the 89.9 billion. Kasi nga ho, nag-issue ang TRO eh. Ng TRO ang Korte Suprema. Doon po sa 89.9 billion ha. Pero dito sa 6.325 trillion budget natin ngayon 2025, hindi po nag-issue ng TRO eh. O ano nangyari? Sabi sa inyo eh, bandera ng Pilipinas ang iwagayway natin sa linggo eh. 400 million pesos pinapatalo lang sa kasino ng gagong. Talaga nakakagalit na ho eh. Daan-daang milyon po sinusugal lang. Samantalang tayo, kayo, hirap na hirap, makapag-produce ng makakain ninyo pang araw-araw, almusal, pananghalian, hapunan, swerte na nga kung may merienda pang masustansa eh. Tapos hahayaan natin itong ganitong kalaking korupsyon, kurakutan, magalit po tayo, talagang nakakagalit. Sinusugal lang po eh. 400 million pesos. Alam ho ba ninyo kung gaano karaming pera yun? Itong gagong ito sinusugal lang, dapat ipatawag. Tanungin, nasaan yung pera na supposedly pang ODA, yung pang foreign assisted projects? Kasi po lumabas ito doon sa oral argument. Again, credit to the good Lady Justice, Amy Lazaro Javier. Ang tanong niya, how can government have removed this, meaning yung pera po na 174.49 billion. 2024 budget po ito ah. Nagpautang mo kasi yung Korea na naman, Korea Exim Bank, yung Export-Import Bank of Korea. Nagpautang po ng 174.49 billion pesos. Saan po gagamitin yon? Para po pampondo nung tinatawag na Panay Guimaras Negros Bridge Work, yung PNG. Yung tulay, Panay Guimaras Negros. Pagdudugtungin at mas mabilis na po dapat ang budget. Yung biyahe. May budget po ito, 174.49 billion. Yung ODA and foreign assisted projects. Pinahiram po tayo ng bansang Korea through Korea Exim Bank. Ano? Nawala ito. At ang justification nila ng pagkuha ng mga contribution ninyo sa PhilHealth, pangpondo raw po ng PG and Bridge, na sa pagdinig, sinabi po ni Justice Amy Lazaro Javier, how can government have removed this when it is a loan? Specifically, for what purpose? For what purpose yung kipagkuha ng pera na inutang? Kaya importante na magsalita